Good day mga ka-Fixit! Anong dapat mauna? Clutch or brake when slowing down or stopping a manual car? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Nandito tayo ngayon sa loob ng subdivision kung saan kami nakatira, kami ni Lisandro mga ka-Fixit. Sa lahat po ng mga nakatira dito na nakakakilala sa akin, shoutout po sa inyong lahat. So sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ano nga bang dapat mauna dahil marami pong nalilito dito, clutch or brake first when slowing down or stopping a manual car. So minabuti ko na dito gawin itong vlog na to or dito simulan itong vlog na to dahil maraming humps dito. So conforme po yan mga ka-Fixit sa speed na tinatakbo ng ating sasakyan. So pagkakataon na ito, very slow tayo, nasa humps tayo. So clutch before brake. Ayan. Kasi po mga ka-Fixit, nakabase po yan sa speed nakasalukuyan tinatakbo ng ating sasakyan. So kung ang speed mo is 20 kilometers and above when approaching an intersection, when approaching a curve or when you need to stop, no? Kapag gano'n ang speed mo, 20 kilometers and above, kailangan pa-slow down mo muna yung sasakyan. So ang una mong tatapakan ay ang iyong brake. So kailangan pa-slow down mo muna yung sasakyan. At kapag ang speed ng iyong sasakyan is 20 kilometers and below na, pwede mo nang tapakan yung iyong clutch all the way down. Ito, 20 kilometers and below, uunahin natin yung clutch before brake. So kung ang speed ng iyong sasakyan is 20 kilometers and below, sa kasalukuyang speed ng iyong sasakyan, ang kailangan mong unang tapakan is ang iyong clutch. So clutch before brake mga ka-Fixit. Kasi pag hindi mo tinapakan agad yung iyong clutch, kapag ang speed mo is 20 kilometers and below na, maaaring manginig yung makina at maaari kang mamatayan ng makina mga ka-Fixit. So make it to a point na kapag slowing down, ito kagaya nito, approaching a hump dito sa aming subdivision, sa exit ng aming subdivision. Ayan, paparating tayo sa hump. So 20 kilometers, nakita mo, inapakan ko na yung clutch at saka ko apakan yung aking preno to drastically reduce the speed para maka-get over tayo sa humps ng maging maayos yung ating pag-go over the humps ng mga ka-Fixit. So kapag ganito naman, normal driving situation sa free road, sa public road, service road po ito mga ka-Fixit. Ayan, sasadyain ko na medyo iangat natin yung speed. Ito, curve to. So hindi ko kailangang pumreno or mag-clutch all the way down dahil nasa 20 kilometers per hour naman yung takbo natin at kayang-kaya ko nang i-manage yung speed na yun dun sa curve na yun mga ka-Fixit. Pero conforme pa rin yan sa curve, no? Merong mga sobrang sharp curve na kung saan kailangan mo talagang ibaba yung speed ng sasakyan mo. So kailangan mo talagang tapakan yung iyong preno. So para malaman mo yung iba pang information tungkol sa kung paano magmaneho sa mga curve or sa mga palikong daan, meron akong ginawang video para dyan at very detailed video yon. At maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na ito sa description below. Okay, so back to the topic. So medyo i-increase ko yung speed natin, nasa third gear tayo. So dadagdagan ko yung speed natin by accelerating. Yan. And clutch all the way down, fourth gear. And tataas natin yung speed natin 40 kilometers per hour. Approaching may paliko dito. So kailangan ko apakan yung aking brake pedal to slow down the speed. Ayan. So hindi ko inapakan yung ating clutch doon mga ka-Fixit. Okay, so medyo curve. Yan, okay lang yan. Kayang-kaya pa rin ng kasalukuyang speed and kasalukuyang gear ng ating sasakyan. So approaching a stop, no? Kita mo, nag-slow down ako at kung ang speed natin ng ating sasakyan is below 20 kilometers per hour na, inapakan ko yung ating clutch all the way down para hindi tayo mamatayan ng makina. Ayan, so overtaken lamang natin itong truck na ito. Ayan mga ka-Fixit. At liliko tayo dito sa intersection na ito, kakanan tayo, so magsisignal tayo ng pakanan. So nireduce ko yung speed ko by pressing the brake pedal. Progressive braking po yan mga ka-Fixit. At kinailangan ko mag-clutch all the way down dahil nagpalit po tayo ng gear to a lower gear mga ka-Fixit. Ayan, so going through the flow of traffic, sinadya rin natin na ganitong oras tayo, no? Gumawa ng vlog para medyo ma-traffic at mas ma-perform natin na mas maayos yung aking ipinapaliwanag sa iyo. Okay? So ayan, increase natin yung speed. Naka second gear tayo ngayon. Clutch all the way down. Binalik ko ng first gear dahil masyadong mababa na yung speed ng ating sasakyan. 2000 RPM, clutch all the way down, second gear.
approaching a hump. Alam ko may hump dito. So ang gagawin ko, nag-brake pedal muna ako, clutch all the way down. Ibabalik natin ang first gear. Ayan, go over the humps. I-increase ulit natin yung speed na yan, 2000 RPM, clutch all the way down, second gear. Clutch all the way down, third gear. Ang kasalukuyang speed ng ating sasakyan is 30 km/h, approaching humps. So una kong tatapakan, brake pedal to slow down the vehicle, 20 km and below, clutch all the way down. Ibabalik natin ng first gear, go over the humps. Yan, increase the speed again, 2000 RPM, clutch all the way down, second gear. 2000 RPM, clutch all the way down, third gear. Oh, medyo curve ito, so pwede kong ipreno, pwedeng hindi. Hayaan ko lang mag-glide yung sasakyan. As long as kaya mong i-manage yung sasakyan doon sa palikong kalsada, hindi mo kailangan pumreno. Pero kung masyadong mataas yung speed ng iyong sasakyan para doon sa particular curve na iyong tatahakin, kailangan mo mag-reduce ng speed by pressing the foot brake slightly, mga ka-fixit, hindi naman biglaan. I-increase ko pa yung speed na yan pag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pero at this moment, hindi na kailangan dahil very slow yung flow ng traffic dito sa loob ng subdivision. Okay, naka third gear tayo ngayon, mga ka-fixit. Approaching a hump again, may hump ulit dito, 20 kilometers above. So brake pedal muna, reduce natin yung speed natin below 20 km/h, then clutch all the way down. Second gear, binalik ko ng first gear dahil masyadong mabagal yung takbo ng ating sasakyan, 2000 RPM again. Second gear. Yan, mag 2000 RPM ulit tayo. Third gear. Okay. Yan, binalik ko ng first gear, clutch all the way down. See it to a point, mga ka-fixit, na ino-observe mo yung speed ng iyong sasakyan, pero hindi mo naman kailangan palaging tignan yung speedometer ng iyong sasakyan sa iyong panel, no? Kailangan lang as long as time goes by, nagpa-practice ka at patuloy ka nagmamaneho, pakiramdaman mo yung speed ng iyong sasakyan. Kasi by feeling it, sa tunog din ng makina and sa pakiramdam mo sa iyong sasakyan, mararamdaman mo na at malalaman mo na yung kasalukuyang speed na tinatakbo ng iyong sasakyan, mga ka-fixit. Okay? So tayo po ay kakaliwa dito, ay kakanan, waiting for a safe opportunity. Yan. Huwag mo mamadalin kapag ka mga ganito na papasok ka sa main road. Kailangan mag-antay ka ng safe opportunity kasi ikaw yung papasok sa main road, okay? Huwag ka magmamadali. Ayan. So pagbigyan natin itong umaatras, lagay mo rin yung sitwasyon mo sa kanya kasi paminsan-minsan nangyayari din sa'yo yan. Okay, so medyo increase natin yung speed natin. Second gear, 2000 RPM, clutch all the way down. Third gear, kailangan ko mag-slow down above 20 km/h, brake pedal ang una kong inapakan. Ayan. So palagi mo lang iisipin na naka-base sa speed ng iyong sasakyan kung ano yung una mong tatapakan, kung brake pedal ba or clutch. Okay, so palagi mo tatandaan, isa-isip mo ito para mas madali mo siyang matandaan, no? Kapag 20 kilometers and above yung speed na kasalukuyang tinatakbo ng iyong sasakyan at kailangan mo mag-slow down or huminto, kailangan mo tapakan yung iyong preno. Slow down the vehicle first, no? Kasi pag inapakan mo agad yung iyong clutch all the way down at speed na mas mataas pa sa 20 km/h, ang mangyayari po doon is coasting in neutral, mga ka-fixit, which is unsafe. So coasting in neutral at high speed is unsafe, mga ka-fixit, kasi possible kang mawalan ng control sa iyong sasakyan, lalong lalo na kapag masyadong mataas yung speed ng iyong sasakyan. Pero kung ang speed ng iyong sasakyan is 20 kilometers and below at inapakan mo yung clutch all the way down before you brake, no? Yun ang safe coasting in neutral kasi mababa na yung speed ng iyong sasakyan. So para madaling malaman, 20 kilometers and above, brake first, brake before clutch. 20 kilometers and below, clutch before brake. Ganun lang po yun, mga ka-fixer, para madaling tandaan. Okay? So always be safe and drive responsibly, mga ka-fixer. At palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw.
So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing and please like, leave a comment and share my videos para makatulong din po sa iba. Suportahan niyo rin po yung Facebook Reels natin. Everyday po meron po tayong upload. So sana panoorin niyo rin po yan and i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya na gustong matutong magmaneho ng manual transmission na sasakyan. I'm Dennis of Fix It Dennis, fixing the way we drive.